2:00 na ng madaling araw. Tahimik ang buong kalsada. Taning ilaw ng poste at kuliglig ang maririnig. At si Rico, isang construction worker, ay pauwi galing sa night shift. Pagod na pagod siya. Pawis na pawis. Gutom at antok. Wala nang dumadaan na jeep o tricycle. Naglakad siya sa kahabaan ng highway. Umaasang may masasakyan pa siya. Hanggang sa may lumang jeep na biglang huminto sa harap niya. Kupas ang pintura. Maingay ang tambutso at tila ba't galing pa noong dekadang 80. Naisip ni Rico, buti na lang, makakauwi rin ako. Sumakay siya. Pero pag upo niya, napansin niyang kakaiba ang mga pasahero. Lahat sila tahimik, nakatungo, at wala man lang gumagalaw. Sa una, hindi niya pinansin. Baka pagod lang din sila, gaya niya. Pero habang tumatakbo ang jeep, napansin niyang iba ang amoy sa loob. Amoy kandila, amoy lumang kahoy, parang nasa simbahan. Tumingin siya sa kanyang kaliwa. Isang matandang babae. Nakaputing damit, maputla, nakapikit, parang natutulog. Sa kanan naman niya, isang lalaki na basang-basa ang damit, parang galing sa ulan. Pero napansin ni Rico, tuyo ang sahig ng jeep, walang patak ng tubig. Habang papalayo sila, lalong lumalamig ang hangin sa loob ng jeep. Napatingin siya sa salamin sa itaas. At doon siya kinilabutan. Nakikita niya ang sarili niyang refleksyon. Pero ang ibang pasahero, wala. Para bang siya lang ang tao doon. Pinilit niyang hindi magpanik. Sumandal siya at pumikit. Pero biglang may bumulong sa kanya. Boses ng isang babae. Huwag kang bababa kahit saan. Hindiin mong ako ang magsabi. Nang dumilat siya, sa harap niya nakaupo ang isang dalaga ng mahaba ang buhok. Maputla ang mukha pero matalim ang mata. Siya lang ang tumingin kay Rico. Siya lang ang nagsalita. Isa-isang bumababa ang mga pasahero. Una, sa isang lumang kanto malapit sa sementeryo. Nang bumaba sila, may narinig si Rico na iyakan. Mahina pero malinaw. Sunod bumaba ang basang lalaking kanina pang nakaupo. Sa pagbaba niya, biglang bumigat ang hangin at may narinig ng malakas na alon. Napansin ni Rico, bawat pasaherong bumababa, may kakaibang tunog. Parang refleksyon ng kung paano sila namatay. Naiwan na lang si Rico at ang babae. Ramdam niya ang kaba, kaya hindi na siya nakatigis. Bago pa man magsalita ang babae, bumaba na siya ng kusa sa isang kanto. Paglapag niya sa kalsada, mabilis niyang liningon ng jeep. Pero sa isang iglap, wala na. Nakatayo siya sa gitna ng kadiliman. Walang tao, walang bahay. At nang mapansin niya ang paligid, doon siya nanlamig. Mga lapida, mga nicho, mga krus. Nasa loob pala siya ng sementeryo. Kinilabutan si Rico. Tumakbo siya ng tumakbo, pero kahit saan siya lumiko, pader ng nicho ang bumabalik sa kanya. Hanggang sa natagpuan niya ang isang lapida. At doon siya tuluyang naninig. Nakasulat ang pangalan niya. Rico Santos. Pinanganak 1989. Namatay 2010. Naiyak siya. Doon niya naalala. Kanina lang pala habang naglalakad pa uwi, nasagasaan siya ng truck.
hindi na pala siya nakauwi. At ang jeep na sinakyan niya, hindi ordinaryong jeep. Isang itong sasakyan ng mga kaluluwa. At ang babaeng nakausap niya, kaluluwang gabay na sunusundo ang mga katulad niya. Kaya kapag hating gabi at may jeep na biglang huminto sa harap mo, isipin mong mabuti bago sumakay. Dahil baka iyon na ang huling sakay mo.